Mainit ang sikat ng araw sa bayan ng San Isidro, Batangas. Mula sa malayo ay makikita ang malawak na taniman ng tubo, ang Hacienda San Rafael. Isang lupain na pag-aari ng pamilya Alcantara sa loob ng maraming henerasyon. Sa gitna ng taniman, maririnig ang sabayang hampas ng itak at tawanan ng mga trabahador. Musika ng kanilang araw-araw na pakikibaka. Pagkaraan ng ilang taon sa ibang bansa, bumalik si Rafael Alcantara, nag-iisang anak ng may-ari ng hacienda. Nakasuot siya ng simpleng polo at maong, malayo sa anyong mayaman. Habang nakatanaw mula sa loob ng sasakyan, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na iiwan sa kanya ng amang matanda at may karamdaman. Anak, mahina ngunit mariing wika ni Don Ernesto Alcantara noong huli silang magkausap. Hindi mo malalaman ang tunay na halaga ng lupa hanggat hindi mo nararanasan ang pawis ng mga taong bumubuhay dito. Tandaan mo yan. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Rafael habang papalapit siya sa lupang dati ay pinagdalaruan lamang niya noong bata pa siya. Ngunit sa kanyang pagbabalik, iba na ang pakiramdam. May kakaibang distansyang namamagitan sa pagitan ng may-ari at ng mga taong naroon. Bago pa man siya tuluyang makapasok sa opisina ng tagapangasiwa nilang si Mang Arturo, narinig niya ang bulungan ng ilang trabahador. Sabi ni Mang Tomas, wala raw dagdag sahod kahit doble ang trabaho. Bulong ng isa. E paano? Mga mayayaman naman yan. Hindi alam ang hirap nating mga nasa lupa. Sagot ng isa pa. Napakunot ang noon ni Rafael. Mula sa mga salitang iyon, dama niya ang galit at pangungusap na may kasamang pangungulila. Hindi nila alam. Paulit-ulit sa isip niya. Kuya Ben, wika niya sa kanyang driver. Huwag mong sabihin ako si Rafael Alcantara. Sabihin mong bagong trabahador ako rito. Gagamitin ko ang pangalang Rafi. Ha, sir? Baka... Pakiusap, Kuya Ben. Gusto kong makita kung ano talaga ang kalagayan nila. At nagsimula ang kanyang pagpapanggap. Nagsuot siya ng lumang kamiseta, sombrero at sandalyas na medyo punit. Sa unang araw pa lamang, ramdam niya ang tindi ng sikat ng araw at bigat ng trabaho. Bago magtanghali, basang-basa na siya ng pawis at ang kanyang mga palad ay nagsisimula ng maaga. Hoy, bagong salta! Sigaw ng lalaking may malaking tiyan at suot na madilim na salamin. Si Mang Tomas ang kapatas. Doon ka sa grupo ni Lira. Marunong ka bang magtabas ng tubo? Konti lang po. Sagot ni Rafi. Medyo nahihiya. Konti? Dito walang kaunti. Galingan mo kung ayaw mong mapagalitan. Tumango na lamang siya. Lumapit sa isang babae na abala sa pagtabas ng tubo. Si Lira. Balingkinitan ngunit halatang sanay sa hirap. Halika na bago. Ako ang bahala sa'yo. Basta sundan mo lang ang ginagawa ko. Sabi nito at may banayad ng ngiti. Habang nagtatrabaho, pinagmamasdan ni Rafi ang mga kasamahan. Ang ilan ay may mga sugat sa kamay. Ang iba na may halos punit na ang damit. Ngunit sa kabila ng pagod, patuloy silang nagbibiruan, nagkakwentuhan at nagtatawanan. May halong saya at lungkot sa kanilang mga mukha. Parang sanay na sa hirap, ngunit umaasa pa rin. Lumapit ang isang batang lalaking may dalang tubig. Nanay, pahinga ka muna, sabi nito. Ngumiti si Lira. Salamat anak. Si Nico yan. Pakilala niya kay Rafi. Grade 4 na siya. Matalino. Pero hindi ko pa alam kung makakapagpatuloy sa pag-aaral. Minsan, tinutulungan ko siyang magbenta ng mais sa palengke. Tahimik lang na tumango si Rafi. Noon lang niya naramdaman kung gaano kabigat ang buhay ng mga taong matagal nang nasa ilalim ng kanilang pag-aari. Sa mga kamay ng marurumi at sugatan, nandoon ang kasaysayan ng kanilang kayamanan. Kinagabihan, nakikitulog si Rafi sa barong-barong malapit sa kamalig. Habang kumakain ng tuyo at kanin, narinig niya ang bulungan ng mga trabahador. Si Tomas, kumukuha doon ng komisyon sa bawat sako ng tubo. Wika ng isa. Tahimik ka nga, baka marinig tayo. Sabad pa ng isa. Hindi yan alam ni Mang Arturo. Mabait yung matanda. Pero niloloko ni Tomas. Napatigil si Rafi. Mabait si Mang Arturo?
Bulong niya sa sarili. Kung gayon, bakit ganito ang nangyayari? Kinabukasan, habang nagbubuhat siya ng mga sako, nilapitan siya ni Tomas. Oy, Rafi, gusto mong madagdagan ng kita mo? Magdala ka ng 2 sako ng sobrang ani. Ako nang bahala. Walang makakaalam. Hindi po ba bawal yan? Tanong ni Rafi. Kunwari inosente. Bawal? Hindi. Ako ang batas dito. Sagot ni Tomas sabay tawa. Napakuyom ng kamao si Rafi. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa ngayon. Kailangan ko munang malaman ng buong katotohanan, sabi niya sa isip. Nang matapos ang araw, niyaya siya ni Lira na kumain sa karinderyang malapit sa asyenda. Pasensya ka na kay Tomas, sabi ni Lira habang humihigop ng sabaw. Matagal na yan dito. Malakas kay Mang Arturo. Kaya kahit marami ng reklamo, wala pa rin nangyayari. Matagal na rin po ba kayo rito? Tanong ni Rafi. Oo, dito na ako lumaki. Pero balang araw, gusto ko makapagpatayo ng maliit na tindahan. Ayoko nang habang buhay na ganito. Pero mahirap mangarap kung araw-araw kang kapos. Hindi nakasagot si Rafi. Sa mga mata ni Lira, nakita niya ang lakas at tapang na hindi matutumbasan ng kayamanan. Kinagabihan, isinulat ni Rafi sa kanyang maliit na kwaderno. Unang araw, ang lupa ay buhay, ngunit may sugat. Ang mga ngiti ng mga manggagawa ay takip lamang sa kanilang gutom. Ang tunay na kwento ng asyenda ay hindi nasa yaman, kundi sa mga taong araw-araw na lumalaban upang mabuhay. Habang pinakikinggan ng hampas ng hangin sa mga dahon ng tubo, tila narinig niya ang tinig ng ama sa diwa. Anak, matutunan mong makinig sa lupa. Nagsasalita ito sa mga pusong handang umunawa. At sa gabing iyon, nagsimula ang unang hakbang ng isang anak ng may-ari. Hindi bilang amo, kundi bilang isa sa mga taong dati hindi niya pinapansin. Maagang nagising si Rafi kinabukasan. Ang sinag ng araw ay sumisilip sa mga siwang ng bubong ng barong-barong na kanyang tinutuluyan. Sa labas, naririnig niya ang kaluskos ng mga paa at ang mga tawanan ng mga trabahador na nag-aasahan sa isa't isa upang simulan na naman ang isa pang araw ng pagtatrabaho sa ilalim ng araw. Habang naglalakad siya papunta sa taniman, nadaanan niya si Lira na nag-aayos ng mga palakol at itak. Magandang umaga, bati ni Rafi. Magandang umaga rin, bago. Ayos na bang katawan mo? Baka hindi ka sanay sa bigat ng trabaho kahapon. Biro ni Lira sabay ngiti. Ngumiti rin siya, bagamat may bahid ng pagod. Ayos lang, medyo masakit lang ang mga kamay ko, pero kaya pa. Tama yan, sanayan lang. Kami nga dito, kahit masakit na, tuloy pa rin eh. Wala namang ibang aasahan kundi sarili. Habang naglalakad sila sa gitna ng taniman, dumaan si Tomas sakay ng motorsiklo. Hoy, bilisan ninyo ang kilos nyo. Baka akala nyo andito kayo para mamasyal. Sigaw nito. Lahat ay natahimik at muling sinimula ng pagtatrabaho. Tahimik na nagtabas si Rafi. Habang lumilipas ang mga oras, napansin niya ang matandang trabahador sa tabi nila. Si Mang Lando, nahirap sa pagyuko dahil sa sakit sa likod. Lumapit siya upang tumulong, ngunit bago pa man siya makaalalay, sumigaw si Tomas. Hoy, Rafi! Huwag kang magpabida. Bawat isa may kanya-kanyang gawain. Huwag kang makialam. Napahinto si Rafi at napayoko. Ramdam niya ang hiya at galit na nagsisiksikan sa dibdib. Ganito ba talaga ang trato sa kanila? Tanong niya sa sarili. Pagsapit ng tanghali, sabay-sabay silang kumain sa ilalim ng malaking punong akasya. Kanin at tuyo. May halong konting kamatis. Sa gitna ng kanilang kainan, nagkwento si Lira tungkol sa mga nangyayari sa asyenda. Alam mo, dati maayos dito. Si Mang Arturo, mabait talaga. Madala siya ay bumababa sa taniman, kumakausap sa amin. Pero nitong mga nakaraang buwan, parang bihira na siya rito. Si Tomas na lang lagi ang nag-aasikaso. Kaya ayun, lumala ang sitwasyon. Paliwanag ni Lira. Bakit hindi ninyo sabihin kay Mang Arturo ang nangyayari? Tanong ni Rafi. Sinubukan na,
Pero lagi kaming napupuna o kaya ay napagbibintang tamad. Baka raw sinisiraan lang namin si Tomas. Kaya natuto na kaming manahimik. Sagot ng isa sa mga trabahador. Tahimik na nakinig si Rafi. Sa bawat salitang kanyang naririnig, parang may humahaplo sa kanyang konsensya. Kung alam lang ng ama ko ang ganito. Kung alam lang ng pamilya namin ganito pala kahirap ang buhay dito. Bulong niya sa sarili. Kinahapunan, habang nag-aayos siya ng mga ani, nilapitan siyang muli ni Tomas. Oh, Rafi, napag-isipan mo na ba yung alok ko kahapon? Napailing si Rafi. Pasensya na po, pero ayoko pong gumawa ng bawal. Lumapit si Tomas, halos magkadikit na kanilang mukha. Makinig ka bago. Huwag kang magpapakabanal dito. Lahat ng gumagawa ng tama rito, nauuna sa listahan ng tatanggalin. Gusto mo bang maging isa sa kanila? Hindi sumagot si Rafi. Tinalikuran na lang niya ito. Ngunit sa puso niya, nag-aalab na ang galit. Alam niyang darating ang araw, may magbabago. Pagkatapos ng ilang linggo, naging malapit na si Rafi kay Lira at sa ibang manggagawa. Nakita niya kung paano nila pinagkakasya ang konting kita. Minsan, nagdadala siya ng tinapay at sardinas para sa kanila. Dahilan para siya ay makilala bilang mabait na kasama. Ngunit hindi nila alam ang lalaking tinutulungan nila ay siya ring tagapagmana ng lupang kanilang pinagtatrabahuhan. Isang gabi, habang nagkukumpuni sila ng mga gamit, napansin ni Rafi ang sugat sa kamay ni Lira. Nako, dumugo na naman yan, sabi niya. Wala to, sagot ni Lira. Mas masakit kung hindi mo alam kung may makakain kayo bukas. Hindi nakasagot si Rafi. Sa mga salitang iyon, tila baga tinamaan siya ng katotohanang matagal na niyang hindi kinikilala. Ang mga taong ito ay hindi mga tauhan lamang sa lupain nila. Sila ang tunay na dahilan kung bakit nabubuhay ang Hacienda San Rafael. Makalipas ang ilang araw, dumating ang balita na bibisita si Mang Arturo sa hacienda. Agad na naglinis at naghanda ang mga trabahador. Habang papalapit ang sasakyan ng matanda, nakita ni Rafi ang respeto ng mga tao. Lahat ay ngumiti at nagmano. Si Tomas man ay bilang naging magalang at mabait. Magandang araw po, Mang Arturo. Bati ng mga tao. Ngumiti ang matanda. Kumusta kayong lahat? May mga problema ba sa trabaho? Tahimik lang ang karamihan. Walang gustong magsalita. Si Lira ay napatingin kay Rafi. Tila nagtatanong kung dapat bang magsalita. Ngunit umiling si Rafi. Hindi pa ito ang tamang panahon. Habang kausap ni Mang Arturo si Tomas, lihim na lumapit si Lira kay Rafi. Kung totoo ang kutob ko, si Tomas talaga ang ugat ng problema rito. Pero paano natin mapapatunayan? May paraan, bulong ni Rafi. Kailangan lang natin ng tiyaga at tapang. Nagsimulang magmasid si Rafi sa kilos ni Tomas. Napansin niya ang tuwing magpapasahod, may mga tala sa papel na hindi tumutugma sa aktual na bilang ng mga manggagawa. May mga pangalang wala naman sa hanay na nagtatrabaho. Nang tanungin niya ang isa sa mga trabahador tungkol dito, ang sagot, matagal na naming alam yan, pero wala kaming magawa. Laging si Tomas ang may hawak ng listahan. Kinagabihan, lumapit si Lira kay Rafi dala ang isang lumang sobre. Ito, nakuha ko sa mesa ni Tomas habang wala siya. Mga resibo at tala ng benta. Tignan mo. Binuksan ni Rafi ang sobre at doon niya nakita ang katotohanan. Dinadaya ni Tomas ang mga ulat kay Mang Arturo. Pinapalaki ang gastos at pinapalit ang kita ng mga trabahador upang makakuha ng malaking bahagi para sa sarili. Ngayon, sigurado na tayo, sabi ni Lira. Pero anong gagawin natin? Tumingin si Rafi sa malayo. Sa ilalim ng buwan na tumatanglaw sa mga taniman ng tubo. Darating ang oras ng hustisya. Pero kailangan maging maingat tayo. Hindi pwedeng basta tayo sumugod. May tamang paraan. Tahimik silang naglakad pa uwi. Sa kanilang paglalakad, ramdam ni Rafi ang unti-unting pagbabago sa puso niya. Ang hasyendang dati tinitingnan niya bilang ari-arian lamang, ngayon nakikita niya bilang tahanan ng mga taong may dangal, pangarap at puso. At sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, dahan-dahan niyang napagtanto
Ang tunay na yaman ng Hacienda San Rafael ay hindi nasusukat sa lawak ng lupain, kundi sa kabutihan at kasipagan ng mga taong naroon. Lumipas ang ilang araw, matapos madiskubre ni Rafi at Lira ang mga resibong nagpapatunay ng pandaraya ni Tomas. Bawat gabi, palihim silang nagkikita upang pag-usapan kung paano ilalantad ang katotohanan. Ngunit habang lumilipas ang oras, lalo ring tumitindi ang panganib. Nagsimula na kasing maghinala si Tomas. Isang umaga, habang nasa taniman, nilapitan ni Tomas si Lira. "Ikaw ha, napapansin kong madalas kayo nag-uusap ni Rafi. Ano bang pakay nyo?" Ngumiti si Lira, pilit na kalmado. "Wala naman po, nagtutulungan lang po sa trabaho." "Siguraduhin mong ganyan nga, dahil ayoko may nagbabalak ng kung ano rito." Mariing sabi ni Tomas sabay tingin ng matalim. Sa di kalayuan, narinig ni Rafi ang lahat. Ramdam niya ang kaba. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip, pinatibay pa niya ang loob. Kung kailan nararamdaman na ng kasamaan ng takot, doon lalabas ang katapangan, sabi niya sa sarili. Kinagabihan, muli nagtagpo si na Rafi at Lira sa likod ng lumang kamalig. "Hindi na tayo pwedeng magtagal pa," sabi ni Lira habang hawak ang sobre ng ebidensya. "Kapag natuklasan ni Tomas na may hawak tayo nito, delikado tayo." Tumango si Rafi. "Meron pa akong isang plano. Dadalhin natin ito kay Mang Arturo mismo. Sa susunod niyang pagbisita, doon natin ipapakita ang lahat." "Pero paano kung hindi siya maniwala?" tanong ni Lira. May halong takot sa tinig. "Maniniwala siya," sagot ni Rafi. Mariin. "Nakilala ko si Mang Arturo noong bata pa ako. Mabuting tao yun." Hindi na nagtanong pa si Lira. Sa kabila ng kaba, nagtiwala siya sa binatang hindi niya alam ay anak pala ng may-ari ng hasyenda. Makalipas ng 2 araw, dumating si Mang Arturo. Habang abala ang lahat sa pag-aayos, lihim na lumapit si Rafi sa kanya. "Magandang araw po, Mang Arturo. Pwede po ba kayo makausap sandali?" Tinitigan siya ng matanda. "Sige, pero bilisan mo. Marami pa akong kailangang tignan." Sa ilalim ng lilim ng puno, iniabot ni Rafi ang sobre. "Ito po ang mga tala ng benta at sahod na hindi tumutugma sa aktwal. Dinadaya po ni Tomas ang mga ulat." Nagulat si Mang Arturo. "Anong pinagsasabi mo? Meron ka bang ebidensya?" Tumango si Rafi. "Nandyan po lahat. Pakitignan ninyo." Isa-isang binuklat ni Mang Arturo ang mga papel. Habang tumatagal, lumalalim ang guhit ng pagkadismaya sa kanyang noo. "Diyos ko, matagal na pala ako niloloko. Pasensya na po kung ako mismo ang kumilos," sabi ni Rafi. "Pero hindi na namin matiis ang ginagawa niya sa mga manggagawa." Hindi agad sumagot si Mang Arturo. Tila nag-iipon ng lakas bago magsalita. "Maraming salamat, iho. Ngayon ko lang napagtanto na masyado ako ng tiwala kay Tomas. Akala ko siya ang magpapatuloy ng malasakit ko sa mga tao. Pero nilason pala niya ang sistema." Habang nag-uusap sila, dumating si Tomas. Dala ang motorsiklo at mayabang ng ngiti. "Oh, Mang Arturo, hindi niyo man lang ako sinabihan na dadating kayo. Sana nakapaghanda kami ng maayos." Ngunit naputol ang kanyang sasabihin nang iharap sa kanya ni Mang Arturo ang mga papel. "Pakipaliwanag mo ito, Tomas. Bakit hindi tumutugma ang mga tala mo sa aktwal na benta at sahod?" Nanlaki ang mga mata ni Tomas. "Ha? Baka po nagkamali lang sa pagsulat, sir. Alam niyo naman, marami akong hawak." "Hindi mo ako maluloko, Tomas," singhal ni Mang Arturo. "Matagal na kitang pinagkakatiwalaan, pero nilapastangan mo ang pangalan ko at ang hasyenda." Natahimik ang buong paligid. Ang mga trabahador ay napahinto sa kani-kanilang gawain. Pinagmamasdan ng pagtatalo. Si Lira ay nakatayo sa gilid. Hawak ang dibdib na mabilis ang tibok ng puso. "Kung gusto niyo ng katibayan, tanungin niyo sila." Sabat ni Tomas, pilit na nililito ang sitwasyon. Sila ang nagbubulungan. Baka silang may kasalanan." Ngunit bago pa makapagsalita si Mang Arturo, lumapit si Rafi. "Huwag niyo nang idamay ang iba. Ako ang nagsiwalat ng lahat." Lumingon si Tomas at tiningnan siya ng masama. "Ikaw? Trabahador ka lang. Wala kang karapatang..."
Hindi ako basta trabahador. Putol ni Rafi. Sabay tanggal ng sombrero. Ako si Rafael Alcantara, anak na may-ari ng hasyenda. Parang bumagsak ang katahimikan sa lahat. Lahat ng mata ay napako kay Rafi. Si Tomas ay natigilan, habang si Lira ay napahawak sa bibig sa labis ng pagkagulat. Rafael Alcantara? Nauutal na sabi ni Tomas. Sinong niloloko mo? Wala akong niloloko. Ako ang tagapagmana ng lupang ito. Pinili kong magpanggap upang malaman kung ano talagang nangyayari sa ilalim ng pamamahala mo. Mariin na tugon ni Rafael. At ngayon, alam ko na ang lahat. Hindi makatingin si Tomas. Pumagitna si Mang Arturo at tumango kay Rafael. Tama ang ginawa mo, iho. Salamat at pinaalala mo sa akin kung ano ang tunay na tungkulin ng isang pinuno. Ang maglingkod, hindi ang manlamang. Napatulala si Tomas. Ilang sandali pa, lumapit si Mang Arturo sa mga trabahador. Mula sa araw na ito, tinatanggal ko si Tomas sa lahat ng tungkulin niya sa Hacienda San Rafael. Nagpalakpakan ng mga manggagawa. Ang ilan ay napaluha sa tuwa. Si Lira ay napatingin kay Rafael, puno ng paghanga at paggalito. Hindi niya inaasahan na ang lalaking tinulungan niya ay anak pala ng may-ari. Lumapit si Rafael kay Lira. Pasensya ka na kung itinago ko ang totoo. Kailangan kong maranasan mismo ang buhay niyo para maintindihan ko ang halaga ng bawat pawis at bawat sigaw ng paghihirap. Ngumiti si Lira. Bagaman may luha sa mga mata, walang dapat ipagpaumanhin. Kung lahat ng mayaman ay kasing bukas ng puso mo, baka matagal nang nagbago ang takbo ng mundong ito. Pagkatapos ng insidente, pinatawag ni Mang Arturo at Rafael ang mga manggagawa. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nagtipon silang lahat. Simula ngayon, wika ni Rafael, sisiguruhin kong maririnig ang boses ng bawat isa. Aayusin natin ang pasahod, ang pabahay at ang kalagayan ng inyong pamilya. Ang hasyenda ay hindi lang para sa Alcantara. Ito ay para sa ating lahat. Muling nagpalakpakan ng mga tao. Ang ilan ay napayakap sa isa't isa. Sa wakas, naramdaman nilang may pag-asa. Si Lira naman ay tahimik lang na nakatingin kay Rafael. Parang nakikita sa kanya ang liwanag ng panibagong simula. Ngunit bago matapos ang araw, nilapitan ni Mang Arturo si Rafael. Anak, ngayon alam mo na kung ano ang ibig sabihin ng salitang pamumuno. Hindi ito tungkol sa paghahawak ng lupa, kundi sa pag-aalaga sa mga taong nasa ilalim nito. Tumango si Rafael. Oo, Mang Arturo. Salamat sa leksyong yon. Sa araw na ito, natutunan ko ang tunay na yaman ay nasa kabutihan, hindi sa kayamanan. Habang lumulubog ang araw sa dulo ng taniman, tila ba unti-unting nagbabalik ang sigla sa Hacienda San Rafael. Ang mga trabahador ay muling ngumiti. Hindi bilang mga alipin ng lupa, kundi bilang mga tunay na tagapangalaga nito. Makalipas ang ilang linggo, muling nagbalik ang katahimikan at sigla sa Hacienda San Rafael. Sa bawat umaga, maririnig na muli ang masiglang awitan ng mga manggagawa habang nagtatabas ng tubo. Wala na ang takot at pangamba. Sa halip, naroon na ang pag-asa at tiwala. Magmula nang alisin si Tomas sa posisyon, si Mang Arturo mismo ang bumababa araw-araw upang tignan ang kalagayan ng mga trabahador. Si Rafael naman ay hindi na nagkuble sa katauhan niyang anak na may-ari. Sa halip, nakikitrabaho siya sa mga tao, kasama sa init ng araw at sa pawis ng paggawa. Anak ng Don, hindi ka ba naiilang na magtabas ng tubo? Biro ni Mang Lando habang sila'y magkasamang nagtatrabaho. Ngumiti si Rafael. Hindi ako anak ng Don ngayon, Mang Lando. Isa lang akong manggagawang may pangarap katulad ninyo. Natawa ang matanda. Kung ganyan ang lahat ng amo, baka wala nang mahirap sa mundo. Sa mga sumunod na araw, pinulong ni Rafael ang lahat ng manggagawa sa ilalim ng malaking punong mangga. Naroon si Mang Arturo, si Lira, at maging ang ilan sa mga pinakamatagal na trabahador ng hasyenda. Mga kasama, panimulan ni Rafael. Simula ngayon, babaguhin natin ang sistema. Wala nang mataas at mababa sa Hacienda San Rafael. Tayong lahat ay magkakatuwang sa pag-unlad. Tahimik ang lahat, nakikinig sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig.
Una, patuloy ni Rafael, itatama natin ang pasahod. Ang bawat manggagawa ay makakatanggap ng tamang halaga ayon sa kanyang ginawa. Pangalawa, magtatayo tayo ng maliit na kooperatiba. Dito makapag-iipon kayo, makapagpapautang sa isa't isa ng walang labis na interes. At panghuli, magpapatayo tayo ng paralan para sa mga anak ninyo. Dito, walang batang titigil sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Isa-isang nagsigawan sa tuwa ang mga tao. Ang ilan ay napaluha. Si Lira na nasa likuran lamang ay napahawak sa dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi sa labis na kagalakan. Salamat, Ginoong Rafael. Iyan ang uri ng pagbabago na matagal na naming pinangarap. Ngumiti si Rafael. Hindi po ako mag-isa rito, Mang Arturo. Kung wala kayong malasakit, hindi ko rin ito magagawa. Ang tagumpay ng hasyenda ay bunga ng pagkakaisa. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting nagbago ang anyo ng hasyenda. Ang mga barong-barong ay napalitan ng mas maayos na tirahan. May bagong patubig at sementadong daan. Ang mga batang naglalaro sa gilid ng taniman ay ngayon nagsusuot ng uniforme papuntang paaralan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Lira ay nagbago rin ng buhay. Nakatulong siya sa pagpapatakbo ng kooperatiba at naging isa sa mga pinakakilalang kababaihan sa hasyenda. Hindi dahil sa ganda, kundi sa katapatan at sipag. Isang hapon, habang naglalakad si Rafael sa taniman, nakita niyang nagdidilig ng halaman si Lira. Lumapit siya at ngumiti. Mukhang malago na ang mga tanim mo ah, biro niya. Ngumiti si Lira, bahagyang namumula. Kapag inalagaan mo ng maayos kahit anong halaman, tutubo at mamumunga. Tumango si Rafael. Tama ka, gaya ng hasyenda. Kailangang alagaan para mamunga ng kabutihan. Sandaling natahimik ang dalawa. Ang hangin ay dumampi sa kanilang mga mukha, kasabay ng amoy ng bagong tabas na tubo. Hindi ko makakalimutan ng mga araw na nagtatrabaho ka bilang Rafi, wika ni Lira. Doon ko nakita ang totoong puso mo, hindi bilang anak ng mayaman, kundi bilang taong marunong makinig at umunawa. Ngumiti si Rafael. Salamat, Lira. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano pahalagahan ang mga bagay na hindi nasusukat sa pera. Ang lupa ay walang saysay kung wala ang mga taong bumubuhay dito. Dumating ang pista ng bayan ng San Isidro. Ipinatawag ni Rafael ang lahat ng manggagawa at kanilang pamilya sa malaking bakuran ng hasyenda. May handaan, sayawan at tawanan. Sa gitna ng kasiyahan, tumayo si Rafael sa harap ng mga tao. Mga kaibigan, panimula niya. Ang araw na ito ay hindi para sa Alcantara, kundi para sa bawat isa sa inyo. Kayo ang puso ng Hacienda San Rafael. Sa bawat patak ng pawis ninyo, umuusbong ang tagumpay na ating tinatamasa ngayon. Nagpalakpakan ng mga tao at ang mga mata ni Mang Arturo ay napuno ng luha. Ang batang minsay inosente, ngayon tunay ng pinuno, bulong niya sa sarili. Lumapit si Rafael sa kanya. Mang Arturo, salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa kabutihan ninyo, hindi ko matutunan ang aral ng aking ama. Ngumiti ang matanda. Ang tunay na pamumuno, iho, ay hindi nasusukat sa dami ng tagasunod, kundi sa bilang ng pusong napasaya mo. Pagkalipas ng ilang taon, kilala na ang Hacienda San Rafael bilang huwarang lupain. Hindi dahil sa lawak o dami ng ani, kundi dahil sa katarungan at malasakit ng mga taong namumuno rito. Si Rafael ay nananatiling mapagpakumbaba. Madalas pa ring nakikita sa taniman, nakikipagkamay sa mga manggagawa at nagbabalik sa lugar kung saan siya unang natutong yumuko at makinig. Sa ilalim ng araw na muling sumisikat sa mga damuhan ng tubo, tumingin siya sa malayo, sa mga taong nagtatrabaho na may ngiti sa labi. Sa puso niya, malinaw ang aral na hindi kailanman mabubura. Ang tunay na yaman ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng lupang pag-aari, kundi sa lawak ng kabutihan na kaya niyang ibahagi. Ang tunay na pamumuno ay hindi tungkol sa kapangyarihan, kundi sa kababaang loob na magmahal at maglingkod. At sa huling hampas ng araw sa taniman, tila nagsalita ang lupa, payapa, masagana at masaya, na para bang sinasabi,
Salamat Rafael sa pagpiling maging isa sa amin.